Sino nga ba ang hindi nakarinig sa salitang aswang? Mula sa ating mga lolo't lola hanggang sa mga kabataan ngayon, ang kwento ng aswang ay tila nakaukit na sa ating kamalayan. Ito ay isang nilalang na sinasabing may kakayahang mag-iba ng anyo. Sa umaga, sila raw ay parang ordinaryong tao lamang. Sila ay maaring iyong kapitbahay, kaibigan o kakilala. Ngunit pagsapit ng dilim, lumalabas di umano ang kanilang tunay na kalikasan. Nagiging sila ay isang nakakatakot na halimaw na uhaw sa laman loob at dugo ng tao, lalo na ng mga sanggol sa sinapupunan. Ang konsepto ng aswang ay malalim at masalimuot. Hindi lang ito basta isang halimaw na nangangain. Para sa maraming Pilipino, ang aswang ay simbolo ng takot sa hindi nakikita at hindi may paliwanag. Ito ang sagot sa mga biglaang pagkakasakit o misteryosong pagkamatay sa mga liblib na lugar noon. Ang kwento nito ay nagsisilbing babala, lalo na sa mga bata, na huwag magpagalagala sa gabi. Ito rin ay isang paalala na maging maingat sa mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil baka sa likod ng isang maamong mukha ay may nagtatagong panganib. Bakit nga ba tayo natatakot sa aswang? Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanilang kakayahang magpanggap. Ang ideya na ang iyong katabi ay maaring isang halimaw pala ay tunay na nakakakilabot. Hindi mo alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Bukod pa rito, ang kanilang mga target ay kadalasang mga buntis at mga sanggol, ang mga pinaka-inosente at walang kalaban-laban sa ating lipunan. Ang takot na ito ay nag-ugat sa ating pagnanais na protektahan ang ating mga mahal sa buhay mula sa anumang kapahamakan. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi lamang simpleng pananakot. Ito ay sumasalamin din sa mga paniniwala at kultura ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, mayroon na tayong sariling mga kwento tungkol sa mga espiritu at mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan. Ang aswang ay isa lamang sa maraming patunay na mayaman ng ating mitolohiya. Ang mga kwentong ito ay naipapasa-pasa sa bawat henerasyon na nagpapatibay sa paniniwala at nagpapanatili sa takot na kaakibat ng pangalan nito. Maraming bersyon ang alamat kung paano nagsimula ang lahi ng mga aswang, ngunit isa sa mga pinakatanyag na kwento ay nagmula pa sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Sinasabi na may isang magandang babae na nakatira sa isang malayong nayon. Siya ay hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang angking ganda at kabaitan. Ngunit sa kabila nito, siya ay may itinatagong lihim. Siya ay isang babaylan o isang uri ng manggagamot at leader spiritual na may malalim na kaalaman tungkol sa mga halaman at mga ritual. Isang araw, dahil sa inggit o galit, isinumpa raw ang babaeng ito ng isang masamang espiritu. Ang sumpang ito ay nagbigay sa kanya ng hindi mapigilang pagnanasa sa pagkain ng hilaw na atay at dugo ng tao. Sa una ay nilalabanan niya ito, ngunit habang tumatagal ay lalo siyang ginugutom. Sa gabi, hindi na niya mapigilan ang sarili at siya ay naghahanap ng kanyang mabibiktima. Siya raw ang kinikilalang pinakaunang aswang at mula sa kanya nagsimula ang lahi ng mga nilalang na ito na ipinapasa ang sumpa sa kanilang mga anak. Mayroon ding mga kwento na nagsasabing ang pagiging aswang ay hindi namamana kundi nakukuha. Ang isang paraan daw ay sa pamamagitan ng paglilipat ng isang mahiwagang itim na sisiw. Bago mamatay ang isang aswang, kailangan niyang ipasa ang kapangyarihan sa isang kamag-anak o sa sinumang nais niyang tagapagmana. Iluluwa niya raw ang itim na sisiw at kailangan itong lunukin ng taong pagpapasahan. Kapag nalunok na ito, ang kapangyarihan at ang sumpa ng pagiging aswang ay malilipat na sa bagong katawan. Ang isa pang paniniwala ay nagsasabi na ang pagiging aswang ay maaring dahil sa isang kasunduan sa demonyo o masasamang espiritu. Kapalit ng kapangyarihan, mahabang buhay, o kagandahan, ipinagkakaloob ng isang tao ang kanyang kaluluwa. Bilang kapalit, sila ay nagkakaroon ng kakayahang mag-iba ng anyo at nagiging alipin ng kasamaan. Sila ay napipilitang pumatay at kumain ng kapwa-tao upang mapanatili ang kanilang lakas at matugunan ang hinihingi ng kanilang madilim na Panginoon. Ang mga alamat na ito ang nagbibigay ng mas malalim na misteryo sa pinagmulan ng aswang. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay mabilis na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga rehiyon ng Visayas tulad ng Capiz, Iloilo at Antique. Sinasabing ang Capiz ang pugad ng mga aswang. Ang paglaganap ng mga kwentong ito ay dahil sa oral tradition o pagkukwento. Noong unang panahon, wala pang telebisyon o internet. Ang mga tao ay nagtitipon-tipon sa gabi at nagpapalitan ng mga kwento.
Ang mga nakakatakot na salaysay tungkol sa aswang ang isa sa mga paboritong pampalipas oras na nagpasalin-salin mula sa bibig ng mga matatanda patungo sa mga bata. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang uri ng aswang batay na rin sa mga kwento sa bawat lugar. Ang bawat uri ay may kanya-kanyang katangian at paraan ng pag-atake. Isa sa mga pinakakilala ay ang manananggal. Ito ay isang uri ng aswang na may kakayahang hatiin ang kanyang katawan. Ang itaas na bahagi ay tinutubuan ng pakpak na parang sa paniki at lumilipad upang maghanap ng biktima, habang ang ibabang bahagi naman ay naiwan sa lupa. Ang kanilang paboritong target ay mga buntis, na sinisipsip nila ang dugo ng sanggol gamit ang kanilang mahabang dila. Mayroon ding tinatawag na tik-tik o wakwak. Sila ay mga aswang na nag-iibang anyo bilang malalaking ibon na gumagawa ng tunog na tik-tik o wakwak habang lumilipad sa gabi. Ang tunog na ito ay ginagamit nila upang lituhin ang kanilang biktima. Kapag malakas ang tunog, ibig sabihin ay malayo ang aswang. Ngunit kapag mahina na ang tunog, nangangahulugan ito na malapit na pala siya. Sila rin ay kilala sa kanilang matalas na pang-amoy sa mga buntis at mga may sakit. Isa pa sa mga uri ay ang balbal na sinasabing kumakain ng mga bangkay. Sila ay mga magnanakaw ng mga patay mula sa kanilang libingan. Pagkatapos nilang kunin ang bangkay, pinapalitan daw nila ito ng katawan ng puno ng saging upang magmukhang buo pa rin ang bangkay sa loob ng kabaong. Ang iba't ibang uri na ito ng aswang ay nagpapakita kung gaano kayaman at kasalimuot ang mitolohiyang Pilipino. Ang bawat kwento ay nagdaragdag sa takot at misteryo na bumabalot sa katauhan ng aswang. Ang aswang ay hindi na lamang isang nilalang mula sa mga alamat. Ito ay naging isang mahalagang bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang mga kwento nito ay nakaimpluwensya sa ating mga paniniwala, tradisyon, at maging sa ating sining. Halimbawa, maraming pamahiin ang nabuo dahil sa takot sa aswang. Ang paglagay ng bawang sa bintana, buntot ng pagi, o asin sa paligid ng bahay ay ilan lamang sa mga pinaniniwalaang paraan upang itaboy sila. Ang mga paniniwalang ito, bagamat hindi napatunayan ng siyensya, ay patuloy pa ring ginagawa sa maraming probinsya. Sa kasalukuyan, ang konsepto ng aswang ay patuloy na nabubuhay, hindi na lamang sa mga kwentong bayan kundi maging sa modernong media. Naging sikat itong paksa sa mga pelikula, palabas sa telebisyon, comics at mga libro. Ang mga pelikulang tulad ng Shake, Rattle and Roll at iba pang horror films ay nagpakilala sa aswang sa mga bagong henerasyon. Sa pamamagitan nito, ang aswang ay naging isang iconic figure sa Philippine horror. Ito ay nagpapakita kung paano ang isang sinaunang alamat ay maaring magbago at umangkop sa paglipas ng panahon. Ang epekto ng mga kwentong ito sa ating mga paniniwala ay malalim. Bagamat marami na sa atin, lalo na sa mga siyudad, ang hindi na naniniwala sa literal na aswang, ang takot ay nananatili pa rin sa ating isipan. Ang salitang aswang ay ginagamit na rin bilang isang metapora para ilarawan ang mga taong sakim, traidor, o gumagawa ng masama sa kapwa. Ito ay naging simbolo ng kasamaan na maaring magtago sa anumang anyo. Isang paalala na ang tunay na halimaw ay madalas nagkukubli sa likod ng isang ordinaryong mukha. Mula sa isang sinaunang alamat hanggang sa pagiging isang pop culture icon, ang aswang ay nananatiling isang makapangyarihang elemento sa kamalayang Pilipino. Ito ay higit pa sa isang simpleng kwentong pananakot. Ito ay salamin ng ating kasaysayan, isang testamento sa yaman ng ating imahinasyon, at isang patuloy na paalala sa mga dilim na maari nating kaharapin. Ang kwentong aswang, totoo man o hindi, ay mananatiling buhay at patuloy na magpapasalin-salin hanggat may mga Pilipinong handang makinig at matakot sa mga bulong ng gabi.